hindi pa man din kami tapos sa bahay na pinapagawa namin, mukhang bibigay na nga tong motor ni Willie. Napakadami pa namang ganap dito ngayon sa bahay na pinapagawa namin. At tapos na nga din sila magkabit ng mga metal faring dito sa second floor. Pagdating nga namin, nagulat ako na hinuhukay pala ulit dito sa may bandang firewall. Aasintahan na nga daw yan para maisabay na nga sa pagpapalitada. At dito naman sa likod ng bahay, tinatapos na nga din nila tong pagpapalitada dito. Dahil yung flooring nga daw dito sa may service area, bubuhusan na nga din. Palagi nga akong excited umakyat dito para makita yung mga nakakabit na metal faring. At alam ko nga kasi, pag natapos na to, magkakabit na sila ng mga PVC. Abay, alam ko nga din, nakasunod na neto, yung pagkakabit naman ng mga tiles. Abay, sa sobrang excited ko nga, feeling ko matatapos na talaga to. Pero yung totoo, mabilis nga lang tong isipin, pero matagal pa nga nila tong gagawin. Abay, i-drawing na lang kaya natin to. Kidding aside, next week, siguro tapos na lahat ng pagpapalitada dito sa bahay. At yung flooring nga kasi sa second floor at hagdan, baka i-finish na lang nila. Wood plank at SPC na nga lang kasi ang ilalagay namin doon. Kaya yung sa baba at mga CR na lang ang itatiles. Dito naman sa labas, etong mga bakod nga ang huling papalitadahan. At mamajikin na lang nila yan. Dito naman sa bubong, tapos na nga nila to ngayong araw. Kaya ipapa-estimate na nga din namin yung sa ibaba. Habang pauwi nga kami, may naramdaman si Willie na may pumapagpag sa motor niya. Ay, tiban nga muna ang nilagay niya dito at ipapaayos niya na nga lang daw to pagkatapos ng bahay. Kumapit ka nga lang at magkakarga pa tayo ng bowl beat. Balik nga namin dito sa bahay, napadungaw nga ako dito sa bintana. Ang ganda nga ng tanawin dahil wala pa nga kaming katabing bahay. At etong mga metal faring nga, natapos na nilang ikabit sa hallway. At yung kwarto na nga sana namin ang susunod. Ang kaso, hindi pa nga kami nakakabili ng mga ilaw na gagamitin sa kwarto. At yung mga sukat nga nun, hindi pa nga namin alam. Ang sabi nga namin, unahin nga munang tapusin yung attic. Hindi pa nga namin kasi alam kung kailan nga kami makakabili ng mga ilaw. Dito naman sa likod, tapos na nga silang magpalitada sa bandang ibabaw. Kaya bukas, dito na nga yung makikita natin na matatapos na. Lalatagan na nga daw kasi ng bakal yung flooring neto at bubuhusan na nga din nila. At dito naman sa may hamban ng attic, natapos na ngang ikabit. Pat nalapat nga ho yan at wala ngang kabengkong-bengkong. At ang akala pala ng iba, wala kaming ipinalagay na insulation. Meron nga ho yan at double-sided na nga din yung pinalagay ni Willie para pang matagalan na din. Dito naman sa labas, inaayos na nga nila yung mga tubo ng manhole. Ito nga ho kasing parking, ipapasimento nga din namin. Ito naman, isasara na pala nila yung dinadaanan nila sa may bandang firewall. Kaya sa mga susunod na araw, wala na nga silang dadaanan kundi sa harapan lang ng bahay. Dito naman sa gilid, ito na nga lang yung natitira na hindi pa napapalitadahan. At magkakaroon nga ho ng design yan sa bandang gitna para naman hindi siya plain na plain lang. Target nga ho talaga namin to matapos ng June. Ang kaso, hindi yata talaga aabot. At mukhang ilang linggo nga din naabutin yung pag-i-skim coat dito. Labas at loob nga daw ho kasi yung lalagyan. At ang akala ko nga noon, yung firewall lang ang kailangan i-waterproof. Lahat ho pala ng labas ng bahay, kailangan i-waterproof. Para nga din daw ho kasi hindi masira yung pintura at para hindi rin kumata sa loob. Yun din daw ho kasi yung reason kung bakit nalobo yung mga pintura sa labas ng bahay. Kaya matagal-tagal nyo pa palang mapapanood yung bahay journey namin. At baka pagkatapos neto, kayo naman ang nagpapagawa ng sariling bahay nyo. Kaya hanggang dito nga muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, huwag mo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang.